Mag-aral daw po ng maayos ang mga kabataan, maging kritikal, mag-aral sa labas ng 4 na sulok ng silid-aralan at sa labas ng mga textbooks natin. Palibhasa po, hindi maamin ni Briones na walang maayos na mga silid-aralan at mga pasilidad at walang sapat at maayos na textbooks para sa mga estudyante. Kaya mas mainam pa para sa mga estudyante ang mag-aaral sa labas ng mga paaralan na pinipilit ipatupad ang K-12 program ni Duterte at ng Department of Education. Ito po, taon-taon ang ginagawang panluloko sa mga kabataan. Maglulunsad ng brigada eskwela para pagtakpan itong kabulukan ng mga pampublikong paaralan. Ngunit sa katunayan, hindi na itatago ng Department of Education ni Secretary Briones at maging ni Duterte ang kabulukan ng pinapasok nating mga paaralan, ang kabulukan ng sistema ng edukasyon. Sa ilalim ng K-12 program ni Duterte na ilantad ang mga bulok at kulang-kulang na mga pasilidad sa loob ng mga paaralan. Sa ilalim ng K-12 program ni Duterte, napakaraming mga kaguruan ang nawalan ng trabaho, ang nananatiling kontraktual, ang mababa ang sahod at kinakaltasan pa ng mga benepisyo. Sa ilalim ng K-12 ni Duterte, pilit isinubo itong curriculum na walang silbi sa mamamayang Pilipino, pinag-aaral na mga hindi pinabanggaan, ngunit hindi magsisilbi sa mga ating bayan. Itong K-12 program at itong ating paaralan, sistema ng edukasyon, madali para kay Briones at kay Duterte na sabihin na handa na tayo dahil itong K-12 program ni Duterte ay walang ibang gagawin at walang ibang ginawa kundi paghandaan ang mga kabataan bilang mga murang at kiling lakas paggawa. Bulok, may iinis at kulang-kulang na pasilidad para ihanda ang mga kabataan doon sa mga enklabo at mga pagawaan na sinasira at napakalala ng mga kalagayan sa paggawa. Patuloy na pinagkikitaan ng mga kabataan, patuloy na hinuhututan sa pamamagitan ng tuition at iba pang mga bayarin. Ito ay para ihanda ang mga kabataan sa pagsasamantala sa kanila ng mga kapitalista, pag-aagaw ng kanilang yaman kahit sila pa ang naghihirap. At ang patuloy na pambabomba sa mga paaralan ng mga lumad, ang pang-mililitarisa at pagkakakot sa kanilang mga paaralan at ang maging pagpigil sa mga estudyante na mag-organisa at magpahayag ng kanilang mga pagtingin. Ito ay para ihanda ng K-12 program ang mga kabataan bilang mga kimis, tahimik at hindi lalaban ng mga manggagawa. Ito ang layunin ng K-12 program ni Duterte, kaya madali sa kanila sabihin na handang-handa ang Pilipinas sa ipatupad ito dahil ito ay hinahanda ang mga kabataan sa kalunos-lunos sa kalagayan sa paggawa at napakababang sahod pangupot mula sa lakas paggawa, mula sa yaman ng mga manggagawa at ng mga makimamayang Pilipino. Pinalala ito upang araw-araw na gastusin ng mga kabataan ng ating mga magulang at mga guro ng trilyo ni Duterte. Pare-parehas, lahat sila, si Duterte, si Briones, ang K-12 program at ang trilyo nagpapahirap sa mamamayan. Inaatang ang bigat, ang napakamamahal at napakataas na mga bilihin at sila pa ang may ganang magsabi na tayo raw ay magsumikap lamang kung hindi raw tayo tamad. Mabubuhay tayo at makakain tayo sa bansang ito ang kakapal ng mga mukha. Napakasahol na mga kalagayan, mga manggagawa at magsasaka ang mismo bumubuhay at nagpapakain sa lipunan ito na sa kasama ang palad ay kasama sila Duterte at si Briones. Ganyan ang kalagayan ng ating edukasyon. Isinasangkalan ang kalagayan ng mga kabataan ng mamamayang Pilipino kapalit ang malaking